So, bawal kang mamili ng trabaho. Trabaho ko sa Saudi, taga-X-ray. Pagdating ko dito, iba yung trabaho ko. Bawat tao may kanya-kanyang story to share na worth it. May learning style na nakukuha. Kung alam mo yung sa sarili mo na, ay, may patutunguhan to, huwag kang susuko. Huwag mong yakapin ang isang bagay na hindi mo kaya. Yun ang laging nasa isip ko. Kahit marami nag-o-offer sa akin na mga bagay-bagay, sabi ko, hindi ko pa kaya. Ang ganda. Ang ganda ng message. Parang feeling ko para sa'yo din yung message, no? Give and take nga yan eh. Hindi mo naman pwedeng ikaw lang yung iisipin mo, yung sarili mo lang. Hi everyone! Welcome to Little Talks. Nandito po ulit ang inyong host, Andrea. And natutuwa ako this past few days, yung mga guests natin ay napaka-proper. Parang kailangan ko maging proper in front of them. Mga ganun level. Anyway, so para sa guest natin ngayong gabi, very special. Isa sa taong malapit din sa akin na tumulong din sa atin. And ano na to? Famous na to sa community. Famous na to sa community. Let's welcome si Ate Net. Hi, Ate Net. Hi! Kumusta ka, te? Maganda pa rin. Gusto ko yan. Lagi kang busy sa sa business. Oh, alam mo naman, busy ako. Lagi ako sa kitchen. Ngayon mo lang makikita yung beauty ko. Wow! Yun naman. At least ngayon makikita ka sa ng mga netizens, ng mga viewers natin. Ay, lumabas na si Ate Net. I know, Kasi right? balita ko dami naghahanap lagi sa store. Nandiyan ba si Net? Pero kamusta ka naman this past few days? Ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Pinagkakabisi mo? Share ka naman ng konti. Siyempre sa kitchen naman ako lagi eh. Ako lagi sa production. Kaya hindi niyo ako makikita. Kahit madami naghahanap sa'yo? Oo, kahit marami naghahanap sa akin, hindi talaga. Kasi nakatutok hanggang sa matapos. So maraming tao na nakikilala sa'yo. Siyempre, ikaw yung face ng Nets Cafe. Since yun yung name mo, yung branding mo. And pwede natin share, paano ba nagsimula yung Nets Cafe? Ang Nets Cafe, nagsimula siya noong 2018. Dito sa 55 Town Center. Cafeteria lang siya. So, ang siniserve namin is sandwiches. So, may kape na rin siya. Tapos, nagluluto kami ng isang putahe for lunch. Kasi yun office. CRA office, customs, may school. So, yun ang mga siniserve namin. Pero ang binibake ko lang dati noon is yung banana bread. Yun lang yung alam kong i-bake. Pero marami nang nakakaalam ngayon ang highlight or bestseller ng Nets Cafe is Ensaymada. Uy, guys, hindi ko pagpapalit ang Nets Cafe Ensaymada. My God, napakadaming flavors. Tsaka kung makikita niyo sa mga contents ko, nandoon din siya. So, I recommend na i-try niyo yun. So, yung ba talaga from the get-go na, ay, ito na yung bestseller ko or parang nag-test? Hindi ko siya akalain na magbo-boom siya. Kasi nung COVID pandemic, doon ako nag-start, nag-home baker ako. So, nag-start ako sa ube cheese pandesal. So, shout out pala kay Tupe. Siya kasi siya yung tumulong sa akin nung time na yon. Doon na kami sa London. Nag-start ako sa London. Doon kami nagdi-deliver ng cheese pandesal, kung ano-ano, mga basta lang makasurvive. Tapos, dumating yung point na nag-trending ang ensaymada. So yun, hindi ko naman akalain na magbo-boom siya. So doon ako nag-concentrate hanggang sa nagdagdag na ako ng mga cakes. So thanks God, nakilala siya. Ayun, kilala na siya. Getting stronger. Yeah. So pag sisimula ba ng business, ano ba dapat yung kailangan para sa isang tao na parang ano ba dapat yung mindset mo? Kailangan maging matatag ka kasi maraming mga pagsubok na dumarating lalo na meron ka ng mga tauhan. So maraming mga overheads. Hindi kagaya kasi dati na ako lang mag-isa. So wala akong mga taong binabayaran. So pagka nagbi-business ka kasi meron ka ng physical store, may tauhan ka na, marami ka ng expenses na kailangan mong bayaran. Siyempre, unang-una ang tao. Kasi ako hindi naman ako pwede dun sa store kasi production ako eh. Sa ngayon, wala talaga pa akong baker. Ako lang talaga. Ako yung gumagawa, ako yung nagbi-bake, pero meron akong cake decorator. Meron na din akong taga-frosting,
lagay ng cheese, taga-balot. So, yan. merong dalawang branch ang business niyo po? Yeah, so yung sa Victoria, Mhm. production na lang yun. Ginawa ko ng production. Mhm. So sa Wilson, yun yung physical store. Recent ko lang na-discover. Sobrang layo dahil si Ate Nat pala ay galing sa Saudi bago siya mag-Canada. And hindi alam ito ng ibang mga tao na from being a rad tech in Saudi. Tama ba ako, Te? Yeah. Tapos dito, nag-business siya ng Baker. Naging baker siya dito. So, paano yung parang transition nun? Paano ka nag-adjust nung pagpunta mo dito? Kasi Since nasa buhay medical ng ka Canada, before. hindi madali eh. So, bawal kang mamili ng trabaho. So, syempre, nung una, trabaho ko sa Saudi, taga-X-ray. Pagdating ko dito, iba yung trabaho ko. So, kailangan mong magtrabaho dahil sa mga bills na babayaran mo. Kasi kung hindi ka magtatrabaho, sinong aasahan mo? Wala naman eh. Hindi ako namili ng trabaho. Nag-work ako sa McDo, nagnani ako. Marami akong napasukan. Pero ano yung tingin mo tayo na difference ng working there? Sa Saudi. Eh doon kasi pag nag-work ka, automatic may sahod ka eh. Yun na yung sahod mo talaga. Wala ka nang babayaran kasi sa Saudi kasi binabayaran nila yung transpo ko. Meron akong housing allowance, may food allowance. So yung sahod mo halimbawa ng 2,000 reals, sahod mo talaga yun. Yun na yung mapapadala mo sa Pilipinas. Dito, yung Dito, sahod mo? kasi sahod mo yung ibabayad mo. So, yun yung difference doon. Yeah. Pero dito naman kasi, makakasama mo yung pamilya mo. Yun yung pinakaano doon, magkakasama kayo. So, hindi rin naging madali yung parang pag-adapt mo in transition or nahirapan ka? Nahirapan din ako nung una kasi syempre, trabaho ko, ganun. Tapos parang, kumbaga nag-aral ka ng ilang taon, tapos nagsunog ka ng kilay, makapasa ka lang sa lisensya mo, di ba? Ang hirap din kumuha kasi ng lisensya, di ba, sa Pilipinas. May board exam din yan. Tapos dito parang, pero okay lang din naman. Masaya naman. Masaya naman sa ginagawa. Ano yung vision mo, Te, for your business? Knowing na, syempre, sabi mo nga, ang daming umaasa sa business mo din. Hindi na lang ikaw to kasi may mga taong nang nakadepende sa'yo somehow. So, ano yung tingin mo na vision mo for Nets Cafe 3 to 5 years from now? Mga ganun. Magkakaroon pa ng mga branches. Marami pa tayong matutulungan na ibang tao. Yeah, kasi hindi lang naman to para sa amin to eh. Para din sa mga taong nangangailangan ng trabaho. And I think yun yung isang importante at pinakamahalaga, leading a business or owning a business. You do not care only about yourself. Parang kailangan iniisip mo rin yung mga tao mo, yung mga tao. Yeah, kailangan mo din silang kumbaga, give and take nga yan eh. Hindi mo naman pwedeng ikaw lang yung iisipin mo, yung sarili mo lang. Kailangan mo din silang isipin din. Kumbaga, yan eh. Kailangan mo din silang mahalin. Kung ano yung binibigay nila sa'yo. Kasi kung wala sila, yung mga empleyado, hindi mo to magagawa. Kasi sila yung humaharap sa customers. Kung wala sila, wala yung business mo. So, kailangan din maging fair ka sa kanila. Kung ano yung mga dapat din na kaya mong ibigay, maging ka lang din. Magiging backbone. Oo, sila kasi, lalo ako, production ako, hindi naman ako humaharap sa customers. So, kailangan mo silang pangalagahan, kumbaga. Iingatan mo din sila. Yun. Mahalin mo rin sila. Paano mo tayo nakikip yung Stress? stress? yung environment na... Ay, dati, ako masyado yung tipong pag may naririnig ako, parang naiiyak ako. Ngayon, parang sinasabi ko na, bahala na. Basta alam ko naman sa sarili ko na tama naman yun. Kaya lang hindi mo kasi sila lahat mapiplease. Meron at meron talaga yan. Basta alam mo lang sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Ano yung values na pinanghahawakan mo being an owner of a business? Kung ano yung mga binabato sa'yo, wag mo na lang wag mo na lang kumbaga patulan. Hayaan mo na lang sila. At keep quiet ka na lang. Kaya lang minsan, syempre, hindi mo rin kasi maano yung sarili mo eh. Kasi tao lang tayo. Kaya lang hanggat maaari. Kailangan nating kontrolin.
Kasi ako talagang pag may naririnig ako dati, naiiyak ako. Very sensitive kasi akong tao. Pero ngayon, medyo strong na. Getting there. Oo. Kasi lagi nga sinasabi na, hayaan mo lang, te. Marami ka pang mahaharap dyan. Which is totoo nga. Kasi maraming binabato talaga. Na, kasi gusto ka nilang pabagsakin eh. Kung nakikita nilang, sabi nga nila, pag nakikita nila yung bunga na marami, ibabagsak ka nila. Parang ganun. Pero sa alam mo sa sarili mo na tama naman yung ginagawa mo eh. Yun lang yun eh. Tsaka kailangan ano na lang, wag mo na lang silang isipin. Kumbaga magiging, kung ano yung binabato sa'yo, ay syempre hindi naman natin sila masisisilat. Meron talaga silang comment sa'yo. Di, kung ano yung comment nila, isipin mo lang na, kailangan ko itong pagandahin pa. Maging lesson na lang ba? Room for improvement. For improvement na lang. Kasi hindi naman pare-parehas ang panlasa ni sister. Iba naman yung panlasa mo. Di ba? Tama naman. Tama, di ba? Iba-iba yung mga preferences natin sa buhay. Oo. Sinabi mo na nagbi-business ka sa Saudi before, pero hindi siya yung katulad na business na meron ka dito. So ano yung, syempre hindi naging madali yung struggles, yung journey mo from talagang nag-start ka hanggang sa ito, nakikita mo na medyo nakikilala na siya somehow ng mga tao kasi nagbo-boom na rin yung mga products mo. Ano yung natutunan mo dun sa journey na yun? Ano yung natutunan mo from the very start na nagsimula ka? Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Kung alam mo yung sa sarili mo na, ay, may patutunguhan to. Huwag kang susuko. Kailangan, kasi meron na yung puntong, kailangan ko nang sumuko eh. Kasi, syempre, marami nang nababato sa'yo. Pero, nakikita ko naman na yung mga product namin is may may quality talaga. Kasi yung mga ensaymada natin, ilang dosena lang yung binibake ko dati. Ngayon, marami na. Kumbaga, nakikita mo yung improvement na nagugustuhan pala ng mga tao. Kasi syempre, kung nakikita mong hindi gumagalaw, hindi ka everyday nagbe-bake, ibig sabihin, wala talaga. Wala. Tsaka, una-una kasi marketing eh. Marketing. Mahirap mong kunin yung tiwala ng tao. So, kailangan mo munang makuha yung tiwala ng tao kung ano talaga yung binibenta mo. Kumbaga, naniniwala ka sa product mo. Naniniwala ka sa product mo, pero syempre, yung iba, hindi pa nila yan. So, kailangan mo talagang yan. Mahanap yung right market. Oo, right. Tsaka, halimbawa, kagaya ko, ang dami kong business. Kumbaga, maraming business. Kumbaga, wag kang susukong mag-try. Diba sabi nung 2018, hindi kami naging successful. Diba? Sabi ko, ay, baka eto na. So, nag-try ulit. So, awa naman ng Diyos. Awa naman ng Diyos. Good. Yeah. Good problem na yung mga umaano na parang kailangan na niya maging 5 para makapag-bake ng 100 cakes. Hindi, ang kasi doon sa Victoria Park, hindi kasi siya commercial pa. Kumbaga yung oven namin sa pambahay, tsaka mano-mano. Lahat mano-mano yan. Getting there, getting stable. Yun na yung mga ginagawa niyo right now as an entrepreneur. Pwede ka ba mag-share pinaka-painful experience mo before? Like, para lang malaman din natin, ano ba dapat, paano ka ba humarap, or mag-share ka lang ng hindi mo makakalimutan, unforgettable experience na naranasan mo while... Eto, to be honest, meron kasi mga community na hindi ako tinanggap. So, pero sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to. So, heto na nga, kinaya ko, nakatayo pa rin, nakatindig. So, awa ng Diyos, lumalago yung business. Kasi ang business 2 to 3 years, doon mo palang makikita. So, maano yung struggles kasi hindi naman ako 24/7, parang ilang oras lang yung tulog ko eh. Hindi ako nag-off. Kasi iniisip mo laging kailangan ko mag-production. Kasi kung di ako magpo-production, walang may bibenta. Hindi man ako pwedeng kumuha ng tao. Unang-una, wala akong pampasweldo. So, inano ko talaga yun. Kumbaga, ginawa kong ako lang. Kasi iniisip ko, saan ako kukuha ng pampasweldo ko? Yun ang mahirap na parte. Yung tipong, kukuha ka nga ng tao, wala namang pasweldo. Saan ka? Gusto mo bang mabaong ka sa utang? Siyempre, hindi. Di ba? Parang yun nga yung sinasabi ko kanina na parang hindi na lang kasi sarili mo yung iniisip. Sa ngayon, at least dumating yung time na kumuha na ako ng taga-frosting, taga-hugas. Hindi na lahat ako. Di ba? Kasi dati ako lahat eh.
taga-hugas, taga-frosting. Hindi naman si kuya mo ang taga-frosting ko noon. O ngayon, at least naaano na. Unti-unti. Kasi sabi nga nila, eto, lagi kong nasa isip ko, kasi meron akong isang mentor din na, isang businesswoman. Sabi niya, lagi niyang sinasabi sa akin, Net, huwag mong yakapin ang isang bagay na hindi mo kaya. Yun ang laging nasa isip ko. Kahit marami nag-o-offer sa akin ng mga bagay-bagay, sabi ko, hindi ko pa kaya. Kailangan mo munang isipin kung kaya mo. Halimbawa, kaya mo ba itong bayaran? Kasi sa business, hindi ko naman to naipatayo na ako lang mag-isa eh. May mga taong nandoon din para mapatayo tong business. Pero yung pag-e-ensimada, ako na talaga yon. Pero yung sa Wilson, may mga kasama dyan. Ang ganda. Ang ganda ng message. Parang feeling ko para sa'yo din yung message, no? Huwag mong yakapin ng bagay na hindi mo pa kaya. Huwag mong yakapin ng isang puno. Parang ganun eh. Na hindi mo kayang yakapin. Ang galing. Ang ganda. Yun ang laging sinasabi sa akin. Yun si Ate Normie ng Tagpuan. Oh, shout out Tagpuan. Shout out kay Ate Normie. Yeah. Siya yung nagsabi sa akin, lagi niyang sinasabi sa akin na, Net, kaya mo yan. Wow. So nice. Ito lang masasabi ko sa'yo, huwag mong yakapin ang isang puno na hindi mo kayang yakapin. Parang ang lalim nun, sabi ko. Yan ang iano mo. Which is totoo. Diba? Na hanggang ngayon pinangahawakan ko siya. Shout out naman sa Tagpuan. Diyan kami laging kumakain ng aking DOP. Lagi kami nandiyan dyan. Baka naman. Charot lang. Tapos shout out kay Tupe, syempre. Hi, shout out Tupe. Friend, kaibigan niyo po siya. Oo, kaibigan ko siya. Nakakatuwa na, especially din sa community natin, nagtutulungan, di ba? Dapat ganon yung mindset. Huwag mong isipin na yung competition ba na dapat healthy competition yan. Ako hindi ko kasi inisip na, ay, kailangan ko siyang matapatan. No. Yes. Kasi may kanya-kanya tayong kumbaga, market. Yeah. Hindi naman iba-iba, hindi naman parehas tayo ng market sa market niya eh. Di ba? So, kailangan, wag mong isipin na, ay, wag kasi sinet, baka mamaya ganito. No, dapat maging, yung utak mo maging malawak. Yes. Kasi ang lawak ng Canada. Lawak ng Canada. Huwag tayong magkaroon ng crab mentality. Crab mentality, yeah. Right, ako, hindi ko inisip yung ganun. Never. That's... Never in my life. Yung tipong, sabi ko nga sa'yo, meron na yung time na umiyak ako, na nireject ako. Pero sabi ko sa sarili ko nga na kaya ko to. Pero yun nga, may sumalo sa akin. Yun, awa ng Diyos. Doon ako sa London. Doon ako nakilala una. London. Layo Layo. Imbes na Toronto, di ba? Layo. Pero London. Tapos yung mga community na sinalihan ko, syempre. Yeah. Sila naman ang kaya ayokong umiyak. Muntik na. May mga istorya kasi yan. At doon din kami nagkakilala ni Ate Net sa isang community event, right? Saan? Sa Eraserheads, I think. Pero... Eraserheads. Yeah, Eraserheads. Doon tayo una nagkita. Pero hindi pa tayo masyado, kasi baguhan pa ako noon eh. Tapos, nag-meet kami, isang event din sa North York. Magbubukas ka pa lang ng second branch. Sabi mo, uy, visit ka dito sa may magbubukas kasi alam ko content creator ka. Tsaka nakipag-collab kasi ako kay Jess. Paring Jess. Yan. Shout out. Shout out. Paring Jess. Naman. Kailangan talagang makipag-anuhan ka sa collab talaga. Kailangan mo yun eh. Natutunan ko din yan. Kung hindi ka humaharap o hindi ka nagpapakilala sa mga tao na ito yung ginagawa ko or ginagawa mo, so wala kang ginagawang business. So parang it's not helping yung craft mo or yung passion or yung ginagawa mo sa buhay. Diba? So kailangan mag-go out. Diba? Yeah, kailangan mo ako kasi hindi ako masyado eh. Pero ngayon medyo na. Learning. Getting there. Kakatawa. So, eto pa, may question pa ako, te. I think last 2 questions. So, I heard from your angels, na super nyo daw po, super humble nyo daw, hindi daw po kayo parang mahirap katrabaho, parang hindi ma-feel na parang boss kayo kapag katrabaho kayo, yung mga ganung bagay. Hindi, ayoko kasing
isipin na boss ako eh. Trabahadores lang din ako. Para masaya sa environment. Kasi minsan pagka toxic yung environment mo, Nakakatamad na pumasok. nakakatamad pumasok, di ba? Tama. So, kailangan, kailangan chill. Advice mo na lang, te, sa mga gustong magtayo ng mga sariling business nila. Huwag mawala ng pag-asa. So, magtiwala lang sa sarili, manalig sa Diyos, na bigyan ka lagi ng lakas, na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kasi hindi madali. Hindi siya madali, pero kung ikaw ay mananalig at maging matatag, kakayanin mo yan. Yes, nice. Ang ganda nun. Para sa lahat, hindi na sa mga business, sa mga Tsaka kailangan maging ka lang. Huwag maging hambog. Humble. Humble lang lagi. Yeah. Ano yung bagay na grateful ka right now? Oh, grateful ako kasi yung mga staff, mga angels ng Nets. Oh my God, amazing. Ang dami ko nare-receive na yung mga staff na napakabait daw nila. Sa awa ng Diyos, wala pang nang iwan sa akin. Mula nung nang start kami. Wow. Merong umalis pero bumalik. Tapos nadagdagan pa. Oo, nadadagdagan naman. Yun naman ang natin, wala pang umaalis mula since nag-start. Kasi doon mo makikita kung ano yung environment na meron sa isang business kapag nagtatagal yung Kasi kung toxic yung environment mo, hindi ka tatagal talaga. Diba? So bukod dun sa mga angels, sa Nets Cafe Angels, ano pa yung grateful ka pa? Pamilya ko, syempre. Si Conrad, asawa ko, nandyan siya lagi. Shout out, Kuya Conrad. Kahit pagod na, antok na. Siya pa rin. Sige pa rin. Oh, sige pa rin. Talaga pagka niyang busy sa kabila, maligalig siya mag-deliver. At least, dire-diretso ang deliver. Yeah, yun lang naman yun eh. Soon, meron na siyang kasama. May magdi-deliver na for him. Sana may mga natutunan kayo. Thank you so much, Ate Net. Thank you. Salamat din. Napaunla ka lang. Hindi mo natagal na natin nililigawan si Ate Net na umupo sa Little Talk. Siyempre, bawat tao may kanya-kanyang story to share na worth it. May bawat learnings tayo na nakukuha sa iba't ibang klase ng tao. And I'm grateful din na na-meet ko si Ate. Na-meet ko lahat. Thank you so much. Yan. Thank you. I'm praying and hoping na mas yung lahat ng ginagawa niyo po, and especially ikaw din, te, is papunta pa doon. Yeah, andun pa lang tayo. Wala pa tayo sa kumbaga nasa pangalawang baitang pa lang tayo, kumbaga. Kasi 2 years pa lang eh. Oh, yeah. Pero 2 years pa lang. in the span of 2 years, hindi biro ah. Hindi biro. Hindi biro. 2 years. Kasi 2 years pa lang to, kumbaga, nandun ka pa lang sa papunta ka pa lang. Kumbaga, tapos ka na sa unang step. Nasa pangalawang palapag na tayo. Yeah. Pangatlo, pang-apat, pang-5, nandun na tayo. Soon. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan, guys. Visit niyo ang Nets Cafe page on Instagram, TikTok. Nandyan lang po. Search niyo lang po, Nets Cafe. Tama. Thank you so much, Ate Net. And yeah, abangan niyo po ang mga susunod na episode pa ng Little Talks. Again, this is Andrea. Thank you si Ate Net po. Yeah, bye! Thank you, Kita-kits, sa susunod na episode. Maraming salamat. Bye-bye. Nakalimutan ko na naman. Ito yung camera.